Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, may isang mayamang nagdaramit na mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman, upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ng kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling ni Lazaro, at sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at panamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mo nagpasasaka sa buhay sa ibabaw ng lupa. At si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan, ngunit ngayon inaalis siya rito. Samantalang ikaw na may nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin, upang ang mga narini ay hindi makapariyan, at ang mga nariyan ay hindi makaparini. At sinabi ng mayaman, Kung gayon po, Amang Abraham, ipanamamanhik ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparoonin nga ninyo siya upang balaan sila nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Wala namang masama na magpapakasaya at pagiging mayaman, katulad ng mayamang lalaki sa Ebanghelyo. Hindi naman porket mayaman, mapupunta ang isang tao sa impyerno. Hindi yun ang mensaheng ipinapaabot ni Kristo. Ang mensahe lang ni Kristo ay huwag maging sakim habang nagpapakasaya paminsan-minsan kasi nagpapakasaya tayo pero hindi natin pinapansin ang kapwa nating nangangailangan. Huwag gawing daang patungo sa kasakiman ang pagpapakasaya sa pagiging sakim at pagiging maramot sa mga dukha. Ang pagiging mayaman ay isang pagpapala mula sa Diyos. Huwag lang nating abusuhin o gamitin sa masama ang mga biyaya ng Diyos. Kasi kapag naging masama tayo, dahil doon, hindi kasalanan ng mayaman, bagkus, iyon ay kasalanan natin. Huwag nating sisihin sa kayamanan ang pagiging sakim. Tayo kasi ang gumagamit ng kayamanan at nasa atin ang desisyon kung gagamitin ang mga ito sa kabutihan at masama-sama. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan at mapagmahal, tinipon mo kami sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Padaluyin mo sa amin ang iyong awa at biyaya sa panahon ng aming pangangailangan. Imulat mo ang aming mga mata sa kasamaang aming nagawa. Patawarin mo kami sa mga pagkukulang naming maging mabuti at makatarungan. Himukin mo ang aming mga puso at akayin mo kami pabalik sa iyo. Muli,
Kami ay dumadalangin na kami iyong gabayan at ingatan ang aming mga gagawin. Amen.